Ang digmaan laban sa droga ay isang matagal ng problema sa Pilipinas. Mula sa panahon ng martial law ni Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa digmaan laban sa droga ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng Marcos administrasyon, isang malupit na hakbang ang ipinataw sa isang drug lord, si Lim Seng, na naging unang nakulong at pinatawan ng public execution sa pamamagitan ng firing squad, isang palabas na ipinalabas sa buong mundo na naging simbolo ng malupit na laban ng bansa laban sa droga. Si Lim Seng, na kilala rin sa pangalang Gansu Oso, ay isang Chinese national na nakatira sa Pilipinas at naging kilala dahil sa kanyang malupit na kalakaran sa mga iligal na droga. Siya ay naging kilala sa paggawa at pamamahagi ng heroin, isang highly addictive na droga. Ang kanyang operasyon ay sopistikado at sinasabing konektado sa malawak na sindikatong Golden Triangle. Si Lim Seng ay nagpapatakbo ng lehitimong negosyo tulad ng mga restaurant, minahan at printing. Mga negosyong ginamit niya upang maikubli ang kanyang iligal na aktibidad. Ang mga drug lab ni Lim Seng ay matatagpuan sa mga nirerentahang mansyon sa Caloocan at iba pang lugar sa Metro Manila kung saan ang morphine ay pinoproseso at pinapakinis upang maging high-grade heroin. Ang kanyang mga ilegal na produkto ay ipinagpapasapasa at ipinapadala sa mga bansang Amerika, Hong Kong, Taiwan at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Sa pamamagitan ng mga koneksyon niyang ito, naging isa si Lim Seng sa pinakamalaking drug lord sa rehiyon. Ngunit hindi nagtagal, nahulog siya sa kamay ng batas. Noong Setyembre 27, 1972, ilang araw lamang matapos ang deklarasyon ng martial law, isang malawak na operasyong tinawag na Oplan Dama de Noche ang isinagawa ng Philippine Constabulary Anti-Narcotics Unit na pinamumunuan nina First Lieutenants Rinaldo Beroya at Saturnino Domingo, katulong ang ilang kinatawan ng United States Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. Ngayon ay kilala bilang US Drug Enforcement Agency. Ang operasyon ay nagresulta sa kanyang pagkakahuli sa isang raid sa kanyang drug lab kung saan nakumpiska ang mga heroin, kagamitan sa paggawa ng droga at ilang high-powered firearms. Matapos ang pagkakahuli ni Lim Seng sa kanyang drug labs noong 1972, siya ay dinala sa Philippine Constabulary Headquarters para sa masusing interogasyon. Inilagay siya sa ilalim ng mahigpit na kustudiya at hindi nagtagal, isinagawa ang kanyang paglilitis. Ang kanyang trial ay ginanap sa isang military court sa ilalim ng martial law kung saan siya ay nahatulan ng life imprisonment noong Oktubre 1972. Ngunit ang hatol ay binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagbigay ng utos na ipataw ang parusang kamatayan sa kanya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Marcos na si Lim Seng ay dapat managot para sa pagkawasak ng maraming inosenteng buhay, kabilang ang mga bata. Ayon sa kanya, ang parusang kamatayan ay isang mahalagang hakbang upang ipakita ang matinding pagtutok ng gobyerno sa mga krimen na may kinalaman sa droga, na nagiging sanhi ng pagwasak ng mga buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga inosenteng pamilya. Ang pagpapatupad ng parusa kay Lim Seng ay naganap sa Fort Bonifacio, isang military base sa Metro Manila, noong Enero 15, 1973 sa harap ng libu-libong mga saksi, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno, mga mamamahayag at mga miyembro ng military. Ang kaganapang ito ay ipinalabas ng live sa telebisyon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, upang makita ng lahat ang unang public execution sa ilalim ng martial law. Si Lim Seng ay nakatayo, nakatali at nakatakip ang mata sa harap ng miyembro ng firing squad na mga kasapi ng Philippine Military Police. Ang mga baril ay itinutok sa kanyang dibdib at sa isang hudyat, ang mga rifles ay sabay-sabay na pinaputok. Ang execution ay tumagal lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ng pagputok ng mga baril, ang mga opisyal ng gobyerno ay nagtungo sa katawan ni Lim Seng upang tiyakin ang kanyang kamatayan. Pinili ni Pangulong Marcos Sr. ang firing squad bilang parusa
kaysa sa electric chair na ginagamit sa ilang bansa dahil ang firing squad ay itinuturing na isang simboliko at tradisyonal na paraan ng paghahatid ng katarungan. Ang pagbitay kay Lim Seng ay nagkaroon ng positibong epekto dahil unti-unting napuksa ang ilegal na droga. Nagpapatunay na mahusay at epektibo ang katatagang ipinakita ng pamahalaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, muling lumaganap ang suliranin sa ilegal na droga, lalo na sa pagpasok ng malalaking sindikato at pagkakasangkot ng ilang opisyal ng gobyerno. Mas mahirap na ngayon itong sugpuin dahil mas malakas at organisado na ang sistema ng droga sa bansa. Gayunpaman, may mahalagang aral tayong matututuhan sa kasaysayan. Kailangan ng isang matatag at determinadong leader upang labanan ng droga. Kung hindi, mananatili itong banta sa lipunan at sa bansa.